Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi ito napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Ang mga pinakamalaking pagsisisi na dala natin habang tayo'y tumatanda ay madalas walang kinalaman sa karerang hindi natin nakuha, sa perang nawala o maging sa ating kalusugan. Ang mga ito ay tungkol sa malapit na ugnayan. Ito ay tungkol sa mga tahimik at masakit na sandali ng pagkakalayo sa isang babaeng dati kayakap mo, ang mga hindi pagkakaunawaan na hindi mo lubusang naintindihan, ang mga salitang hindi mo masabi, at ang mga emosyonal na pintuan na nagsara at tila hindi na muling nagbukas. Ako si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 taon. Tinutulungan ko ang mga kalalakihan na muling mahanap ang kanilang sigla, ang kanilang mga relasyon, at ang kanilang layunin sa buhay, lalo na sa mga huling yugto nito. Nakasama ko na ang mga veterano, mga lolo, mga lalaking dumaraan sa diborsyo, at mga biyudo, at masasabi ko ito sa inyo nang may buong katiyakan, karamihan sa atin ay hindi kailanman naturuan kung paano talaga gumagana ang puso at isipan ng isang babae. At sa totoo lang, hindi natin ito kasalanan. Nakikita ninyo ang tunay na nagpapatibay ng isang pangmatagalan at malalim na koneksyon ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang pera mo, kung gaano ka-charming o maging ang iyong pisikal na kalusugan. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na psikolohikal. At heto ang nakakagulat na katotohanan, ang mga babae ay may mga nakatagong emosyonal na trigger, 5 sa partikular na tahimik na humuhubog sa kanilang nararamdamang atraksyon, tiwala at pagnanasa. Kapag naunawaan mo ang mga ito, lahat ay maaaring magbago. Sa artikulong ito, isa-isa kong ipapaliwanag sa inyo ang 5 nakatagong susi sa puso ng isang babae na sanay natutunan ng karamihan sa mga matatandang lalaki ilang dekada na ang nakalipas. Ito ang mga kaalaman na maaaring magbukas ng mga emosyonal na pinto, magpaalab muli ng paglalambing at magbalik sa iyo ng kumpiyansang marahil ay inakala mong tuluyan nang nawala. At ang 5, ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat dahil hindi lang ito nagpapalalim ng koneksyon, kaya nitong ganap na baguhin ang paraan ng pagtingin sa iyo ng isang babae. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay isang lalaking lampas 60 anyos na nagpapahalaga sa pagkakaroon ng karunungan tungkol sa mga relasyon at pagbuo ng mas malalim na koneksyon, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Sa ganitong paraan, hindi mo kailanman mapapalampas ang mga kaalamang partikular na idinisenyo para sa iyo. Ngayon, simulan natin ang unang kaalaman, isang bagay na ikinagugulat ng maraming lalaki kahit pa ang mga may dekada ng karanasan sa buhay. Hindi ito tungkol sa iyong itsura o sa iyong pitaka. Ito ay tungkol sa iyong katatagang emosyonal. Dahil anuman ang kanyang edad, bawat babae ay likas na naghahanap ng isang bagay sa isang lalaki bago siya lubusang magtiwala, magbukas ng damdamin o makaramdam ng kaligtasan sa piling niya ang emosyonal na katiyakan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. 1. Mas ninanais ng mga babae ang katatagang emosyonal kaysa sa itsura o kabigha-bighani.
Hindi ko malilimutan ang isa sa aking mga pasyente, si Mang Berto, isang 97 taong gulang na retiradong inhinyero. Nakaupo siya sa tapat ko sa aking opisina isang hapon, magkadaop ang kanyang mga kamay at mahina ang boses. "Dok," sabi niya, "akala ko ginawa ko na ang lahat ng tama. Nagtrabaho ako ng mabuti, naging tapat ako, nabayaran ko ang bahay. Pero sa paglipas ng panahon kami ng asawa ko ay nagkalayo na lang. Hindi ko alam kung ano ang aking nakaligtaan." Narinig ko na ang parehong sentimiento sa daan-daang iba't ibang paraan sa paglipas ng mga taon at napagtanto ko na ang sagot ay halos hindi tungkol sa pera, itsura o edad. Ito ay tungkol sa katatagang emosyonal, ang tahimik at matatag na enerhiya na nagpapadama sa isang babae na siya ay ligtas, lalo na kapag dumarating ang mga hindi maiiwasang pagsubok sa buhay. Nakikita ninyo, hindi naghahanap ang mga babae ng isang lalaking perpekto. Hindi nila kailangan na nasa iyo ang lahat ng sagot, ngunit kailangan nilang madama sa kaibuturan ng kanilang puso na ang lalaking nasa tabi nila ay hindi bibigay kapag naging mahirap ang mga bagay. Kailangan nilang malaman na kapag mataas ang emosyon, ang iyong kahinahunan ay hindi guguho. Na kapag siya ay nakakaramdam ng pagkalula o kawalan ng katiyakan, ikaw ang magiging kanyang sandalan, hindi isa pang dagdag na stress. Ang mga lalaki sa ating edad ay madalas na tinuruang kimkimin ang mga bagay-bagay o magpakatatag. Ngunit ang tunay na lakas ng emosyon ay hindi tungkol sa pananahimik. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kontrol sa iyong sariling estado ng emosyon. Ito ang kakayahang manatiling kalmado, makinig nang hindi agad sinusubukang ayusin ang lahat, at simpleng ibigay ang espasyong iyon para sa kanya kapag kailangan niyang maramdaman na pinakikinggan siya. Iyon ang uri ng presensya na nagbibigay daan sa isang babae na muling magtiwala kahit na pagkatapos ng maraming taon ng pagkakalayo. Hindi ang mga ingranding kilos ang nakakakuha ng ganoong tiwala. Ito ay ang sandali na itinataas niya ang kanyang boses at hindi mo tinatapatan ang kanyang enerhiya, nananatili kang matatag. Ito ay kapag siya ay natatakot at sa halip na ipagwalang bahala ito, hinawakan mo ang kanyang kamay at sinabing, "Nandito lang ako." Ito ang mga sandaling nagtatayo ng isang bagay na mas matibay kaysa sa simpleng atraksyon. Nagtatayo ito ng kaligtasan. At kapag ang isang babae ay nakakaramdam ng kaligtasan, ang kanyang puso ay nagbubukas sa mga paraan na kahit siya mismo ay hindi lubos na nauunawaan. Natutunan din ni Mang Berto ang aral na ito. Hindi niya nabawi ang kanyang asawa sa pamamagitan ng mga bulaklak o malalaking pangako. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagiging kanyang emosyonal na sandalan. Ipinapakita sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, hindi lamang sa salita, na kaya niyang harapin ang anumang bagyo kasama niya. At nang sa wakas ay sinabi sa kanya ng asawa niya, "Pakiramdam ko, nakakahinga na ulit ako kapag kasama kita." Alam niyang mas mahalaga iyon kaysa sa anumang papuri na ibinigay nito sa kanya sa loob ng maraming taon. Kaya oo, ang katatagang emosyonal ay hindi kapansin-pansin, ngunit ito ay napakamakapangyarihan. Para sa mga babae, lalo na habang sila ay tumatanda,
Ito ang nagiging numero unong bagay na tahimik nilang hinahangad. At habang ang emosyonal na kaligtasan ay umaakit sa kanila, may iba pang bagay na nagpapanatili ng kanilang atensyon. Ito ay isang bagay na halos walang lalaking nakakatantong ibinibigay niya ng masyadong maaga, at kapag nawala na ito, madalas kasama ring nawawala ang kilig. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 2. Naaakit ang mga babae sa mga lalaking may itinatagong kaunti. May isang piraso ng karunungan na sana ay natutunan ng mas maraming lalaki ng mas maaga sa buhay, lalo na sa ating mga lumaki na naniniwalang ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagbibigay ng bawat bahagi ng ating sarili. Dati naniniwala rin ako diyan. Sa mga unang taon ng aking pagsasama, inakala ko na ang pagiging laging nandyan, laging nagpapaliwanag sa aking sarili at laging ipinapakita ang lalim ng aking pagmamahal ay magpapadama sa aking asawa ng seguridad. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ko ang isang bagay na hindi inaasahan habang mas marami akong ibinibigay, kung minsan ay mas lalo siyang lumalayo. Ang realisasyong iyon ay isang tahimik na katotohanan na ayaw kong aminin. Ang mga babae ay madalas na naaakit hindi sa kung ano ang laging nariyan, kundi sa kung ano ang tila medyo hindi maabot. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng games o pagkakait ng tunay na pagmamahal. Ito ay tungkol sa pag-iwan ng kaunting espasyo para sa kuryosidad. Ang pagnanasa ng isang babae ay umuusbong sa hindi alam sa pagtuklas sa espasyo kung saan nararamdaman niyang mayroon pa siyang matututunan tungkol sa iyo. Kapag isiniwalat mo ang lahat tungkol sa iyong sarili ng masyadong maaga, kapag ikaw ay masyadong sabik, masyadong matugon, masyadong isang bukas na aklat, may isang bagay sa enerhiya ang nagbabago at nawawala ng buhay. Bagamat maaaring pahalagahan niya ang iyong pagmamahal, ang misteryo na nagpapasiklab ng pagnanasa ay nagsisimulang maglaho. Naalala ko ang isang pakikipag-usap sa isang lalaking nagngangalang Manglito, isang 72 taong gulang na byudo na nagsisimula pa lamang makipag-date muli. Sinabi niya sa akin, "Dok, akala ko ang pagiging ganap na transparent ay magpapakita sa kanya na wala akong itinatago. Pero pagkatapos ng ilang linggo, tumigil na siyang tumawag. Hindi ko talaga maintindihan. Dahan-dahan kong sinabi sa kanya, 'Manglito, ipinakita mo sa kanya ang buong kwento bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong ma-hook sa unang kabanata.' Ang aking naunawaan ay may natural na ritmo ang atraksyon, at bahagi ng ritmong iyon ay may kasamang mga paghinto sa espasyo at kaunting malusog na hindi pagiging predictable. Kapag nag-iisip ang isang babae kung ano ang nasa isip mo, hindi dahil malamig ka, kundi dahil kalmado ka at hindi nagmamadaling maunawaan, lumalapit siya. Mas nakikinig siya ng mabuti. Mas marami siyang naiisip. Ang mga lalaking lumilikha ng ganitong dinamika ay hindi malayo o suplado. Sila ay simpleng nakasentro sa kanilang sarili. Hindi nila nararamdaman ang pangangailangang patunayan ang kanilang halaga sa bawat sandali. Sapat ang kanilang kumpiyansa upang hayaang unti-unting mabuo ang isang koneksyon, at iyon ang nakikita
ng mga babae na kaakit-akit kahit na hindi nila ito mailagay sa salita. Kaya oo ang pagtatago ng kaunti, lalo na sa emosyonal na aspeto, ay nagpapanatili sa kanyang kuryosidad. At ang kuryosidad na iyon ang nagpapanatili sa kanyang koneksyon. Ngunit may kabilang panig ang barya na ito. Habang ang kaunting misteryo ay maaaring magpasiklab ng atraksyon, walang makapaglalahad ng iyong tunay na kapangyarihan tulad ng susunod na katangian. Sa katunayan, ito ang isang bagay na maaaring agad na bumaligtad sa balanse ng emosyonal na kontrol sa anumang relasyon kapag ginamit ng matalino. Ating tuklasin iyan ngayon. 3. Iginagalang ng mga babae ang mga lalaking kayang umalis ng may dignidad. Dumarating ang isang sandali sa buhay ng bawat lalaki kung kailan siya ay tunay na sinusubok, hindi sa gym o sa opisina, kundi sa tahimik na tensyon ng isang relasyon. Naranasan ko na rin iyan. Ang mas batang bersyon ko ay malamang na kumapit ng mahigpit, takot na kung bibitaw ako, may mawawala sa akin na hindi ko na maibabalik. Ngunit mula noon ay may natutunan akong malalim minsan. Ang pinakamalakas na hakbang na maaari mong gawin ay hindi ang kumapit ng mas mahigpit, kundi ang magkaroon ng lakas na umalis. Nararamdaman ito ng mga babae sa malalim na antas, aminin man nila o hindi. Patuloy nilang binabasa ang iyong enerhiya. Kung maramdaman nilang kumakapit ka sa kanila dahil sa takot na mapag-isa, nawawalan sila ng isang uri ng respeto. Hindi ito dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil inilagay mo ang iyong buong pagkatao sa kanilang mga kamay. At iyon ay isang mabigat na pasanin para sa sinuman. Minsan may isang lalaking nagngangalang Mang Miguel na umupo sa tapat ko. Siya ay nasa unang bahagi ng kanyang 70s, isang mabuti at mabait na lalaki na kamakailan lang ay nahiwalayan. Ang kanyang asawa ay unti-unting lumayo sa paglipas ng mga taon at patuloy siyang nagsikap ng husto bumibili ng mga regalo, nagkakaroon ng mahahabang usapan, isinasakripisyo ang sariling pangangailangan para lang mapanatili ang kapayapaan. Sa huli, umalis pa rin ito. Tumingin siya sa akin talunan at sinabing, akala ko kung bibigyan ko lang siya ng mas marami mananatili siya. Ang sinabi ko sa kanya ay ito ang pagbibigay ay isang makapangyarihang bagay, ngunit ang pagbibigay mula sa isang lugar ng pangangailangan ay ibang usapan. Kapag natutunan ng isang lalaki na manindigan sa sarili na sabihin sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, mahal kita pero hindi kita hahabulin, may isang makapangyarihang nagbabago. Hindi na siya umaasa sa babae para bigyang kahulugan ang kanyang halaga. At yun mismo ang sandali kung kailan ang respeto at madalas ang atraksyon ng babae ay bumabalik. Ang pag-alis ay hindi nangangahulugan ng pagbabagsak ng pinto o pagtatapos ng mga bagay ng marahas. Nangangahulugan ito na nagtayo ka ng isang buhay na may sarili kang mga pamantayan. Nangangahulugan ito na kinikilala mo kung kailan hindi pinahahalagahan ang iyong presensya at mayroon kang lakas na umalis ng buo ang iyong dignidad. Naaalala ng mga babae ang mga lalaking tulad niyan, hindi dahil sila ay malupit, kundi dahil mayroon silang tahimik na kumpiyansa sa kanilang sariling halaga. Nakita ko na itong nangyari ng paulit-ulit. Kapag ang isang lalaki ay umatras, tumigil,
sa pagmamakaawa o pakikipagtalo at marahan na lang na bumitaw madalas ay naaakit muli ang mga babae pabalik. Hindi ito manipulasyon. Ito ay ang kumpiyansa na lumilikha ng sarili nitong bigat. Kapag tumigil ka sa paghabol, ikaw ang nagiging hinahanap niya. Ang ganoong uri ng lakas ay hindi maingay. Ito ay nararamdaman. Ito ay iginagalang. At ito ay bihira. Ngunit heto ang kakaiba, ang kakayahang umalis ay hindi nangangahulugan na kailangan mong maglakad ng mag-isa. Sa katunayan, may isang makapangyarihang katangian na humihila sa mga babae na walang katulad, lalo na sa mga huling taon ng isang lalaki. Hindi ito tungkol sa pagiging emosyonal na malayo. Ito ay tungkol sa pagiging emosyonal na may direksyon. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. 4. Ang lalaking may misyon ay hindi mapipigilan kahit sa edad na 65. Ilang taon na ang nakalipas, nakausap ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Frankie. Siya ay 88, bagong retirado at nakaupo sa tapat ko sa aking opisina na may malayong tingin sa kanyang mga mata. Sinabi niya, "Doc, akala ko kapag huminto na ako sa pagtatrabaho, magiging mapayapa na ang lahat. Pero ngayon pakiramdam ko ay invisible ako. Para bang wala na akong halaga." Tumimo sa akin ang sentimentong iyon. Napakaraming lalaki ang dumarating sa yugtong ito ng buhay at nag-iisip kung ano ang dapat nilang maging papel ngayong malalaki na ang mga anak, tapos na ang karera at tahimik na sa wakas ang bahay. Ngunit heto ang nakikita ko nang paulit-ulit ang mga babae, lalo na sa kanilang mga huling taon, ay hindi naghahanap ng mga lalaking bumabagal at naglalaho. Naaakit sila sa mga lalaking nagniningas pa rin mula sa loob, mga lalaking may misyon, gaano man kalaki o kaliit. Hindi kailangang magsimula ng bagong negosyo o isang engrandeng proyekto. Maaaring ito ay pagme-mentor sa mga mas bata pamumuno sa isang grupo sa komunidad, pag-aaral ng bagong kasanayan, o sa wakas ay pagtupad sa isang pangarap na isinantabi ilang dekada na ang nakalipas. Ang mahalaga ay patuloy kang kumikilos patungo sa isang bagay, hindi lang nakaupo at naghihintay na mangyari sa iyo ang buhay. Agad na nararamdaman ng mga babae ang enerhiyang ito. Ang layunin ay nagbibigay sa iyo ng tindig. Ang focus ay nagbabalik ng buhay sa iyong boses. Ang pagkakaroon ng direksyon ay nagbabago sa paraan ng iyong pagpasok sa isang silid. Ang isang lalaking gumigising na may intensyon, na may mga pangarap pa rin, na nagdadala sa kanyang sarili na para bang ang kanyang pinakamagagandang araw ay hindi pa tapos, ang lalaking iyon ay nagiging kaakit-akit. Hindi dahil sinusubukan niyang magpa-impress sa sinuman, kundi dahil siya ay ganap na buhay. At heto ang kritikal na bahagi. Kapag nararamdaman ng isang babae na sinasamahan kanya sa isang makabuluhang landas, nakakaramdam siya ng inspirasyon. Ngunit kung maramdaman niyang siya na ang naging iyong tanging focus, ang iyong tanging dahilan para bumangon sa kama, nagbabago ang dinamika. Walang babaeng gustong pasanin ang buong bigat ng pagkakakilanlan ng isang lalaki sa kanyang mga balikat. Gusto niyang maglakad sa tabi niya, hindi siya buhatin. Sa huli, natagpuan ni Mang Frankie ang kanyang ningas muli. Nagsimula siyang mag-volunteer sa isang lokal na paaralan
Tinutulungan ang mga bata na matuto ng karpinterya, isang bagay na lagi niyang mahal ngunit isinantabi para sa kanyang karera. Bumalik ang kislap sa kanyang mga mata at hindi nagtagal nakakilala siya ng bago. Hindi dahil naghahanap siya ng pag-ibig, kundi dahil abala siyang namumuhay sa isang buhay na gusto niyang maging bahagi. Ngayon, ang pagkakaroon ng misyon ay maaaring magpaalab ng atraksyon, ngunit ang pag-alam kung paano ibahagi ang iyong panloob na mundo habang nasa daan dito, nagsisimula ang tunay at pangmatagalang paglalambingan. At merong isang nakakagulat na susi upang magawa iyon ng maayos. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas o sobrang malambot. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang pambihirang balanse na karamihan sa mga lalaki ay hindi nakukuha. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 5. Ang kontroladong pagiging bukas sa damdamin, vulnerability, ay nagpapalambot sa depensa ng babae. Ngunit, kapag kasama lamang ng lakas, may isang tahimik na sandali na lagi kong maaalala. Isang pasyente ko, si Mang Ricardo, 73, isang mahinahon at maalalahaning tao, ang minsang nagkwento sa akin tungkol sa araw na sa wakas ay nagbukas siya ng damdamin sa kanyang pangalawang asawa. 5 taon na silang kasal, ngunit inamin niyang mayroon pa ring tila bahagyang distansya sa pagitan nila. Isang gabi habang nakaupo sila sa beranda, ikinuwento niya ang pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid sa isang aksidente noong siya ay 14 taong gulang pa lamang. Hindi pa niya ito naikwento ng detalyado kanino man noon. Nakaupo lang doon ang kanyang asawa, tulala. At pagkatapos nagsimula itong umiyak. Pakiramdam ko, ngayon lang kita unang nakilala, sabi nito sa kanya. Iyan ang kapangyarihan ng pagiging bukas sa damdamin, vulnerability, kapag ito ay totoo at kapag ito ay pinaghirapan. Ngunit heto ang bahagi na marami sa mga lalaki ang nagkakamali. Sila ay maaaring magsara ng lahat at itago ang kanilang puso sa habang panahon, o bubuksan nila ang lahat ng masyadong maaga at masyadong mabilis, umaasa na ang purong katapatan lamang ang maglalapit sa isang tao. Walang alinman sa mga pamamaraang ito ang gumagana. Hindi lang ito tungkol sa pagiging bukas. Ito ay tungkol sa pagiging mapili, matatag at malakas habang ikaw ay nagbubukas. Ito ang tinatawag kong kontroladong vulnerability. Labis na naaantig ang mga babae sa isang lalaking nakakita na ng sakit, na dumaan na sa mga bagyo, ngunit ibinabahagi ang mga bahaging iyon ng kanyang sarili mula sa isang lugar ng kahinahunan, hindi desperasyon. Kapag nagsasalita ka tungkol sa iyong nakaraan, sa iyong mga sugat, o sa iyong mga pagsisisi, hindi para iligtas, kundi para lamang kumonekta, lumilikha ka ng isang bagay na napakabihira. Ipinapakita mo sa kanya na ikaw ay tao, ngunit hindi marupok. Inilalantad mo ang iyong lalim nang hindi nawawala ang iyong tibay. Ang pinakakaakit-akit na uri ng vulnerability ay hindi purong kaguluhan. Ito ay maalalahaning pagninilay. Sinasabi nito, heto ang aking pinagdaanan, heto ang aking natutunan, at nakatayo pa rin ako. Iyon ang uri ng emosyonal na pagiging bukas na nagpapabagsak ng mga pader. Iyon ang nagpapadama sa isang babae na siya ay nakikita pinagkakatiwalaan
at sapat na ligtas upang buksan din ang sarili niyang puso. At huwag kayong magkamali, ang ganitong uri ng lakas ay hindi tungkol sa pagiging parang bato. Ito ay tungkol sa pagpapakita na mayroon kang damdamin, ngunit hindi ka pinamumunuan ng mga ito. Ito ay pagpapakita na kaya mong manatili sa gitna ng hirap makinig ng may empatiya at ibahagi ang iyong sariling kwento nang hindi bumabagsak sa lumang sakit. Ang balanseng iyon ay bihira, ngunit kapag nakita ito ng isang babae sa iyo, hinihila ka nito sa mas malalim na antas kaysa sa anupaman. May sinabi sa akin si Mang Ricardo na makapangyarihan pagkatapos ng gabing iyon sa beranda. Sabi niya, "Doc, hindi lang dahil narinig niya ako, kundi dahil sa unang pagkakataon, tumigil na ako sa pagtatago." Mula sa sandaling iyon, ang kanilang koneksyon ay nabago. Isang mahalagang aral sa buhay. Ang katotohanang sanay nalaman ng mga nakatatandang lalaki. Nang mas maaga sa pagbabalik-tanaw, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakaupo kasama ang mga lalaking nasa edad 16, 70 at kahit 18 po, na may dalang tahimik na kirot sa kanilang kalooban. Hindi ito dahil nabigo sila sa pag-ibig, kundi dahil walang sino man ang nagturo sa kanila kung ano talaga ang kailangan ng pag-ibig para mabuhay, hindi lang sa maalab na simula nito, kundi sa pangmatagalan at tahimik na lalim nito. Inakala nilang sapat na ang pagiging isang mabuting tagapagtaguyod, na ang pagiging malakas ay nangangahulugang manatiling tahimik, na ang laging nandyan, laging nagbibigay, at laging nagpapaliwanag sa kanilang sarili ay magpapanatili sa isang babae. Ngunit ang hindi nila napagtanto at ang sanay may nagsabi sa akin nang mas maaga sa aking sariling buhay ay tumutugon ang mga babae sa isang bagay na naiiba, isang bagay na mas malalim. Hinahangad nila ang iyong katatagang emosyonal, ang iyong kalmadong presensya kapag ang lahat ng iba pa ay tila hindi tiyak. Naaakit sila sa kaunting misteryo, hindi dahil nagtatago ka, kundi dahil gusto nilang patuloy na tuklasin kung sino ka. Iginagalang nila ang lalaking kayang umalis ng may dignidad, hindi dahil sa pagiging malamig, kundi mula sa malalim na kaalaman sa sarili niyang halaga. Nagniningning sila sa paligid ng isang lalaking may layunin, hindi dahil abala siya, kundi dahil buhay na buhay siya sa pagnanasa. At binubuksan nila ang kanilang mga puso sa lalaking nagpapakita ng kanyang kaluluwa, ngunit kapag ang kahinaang iyon ay nababalot sa tahimik na lakas. Bawat isa sa mga bagay na ito, natutunan ko sa mahirap na paraan. Sana hindi ako naghintay ng matagal upang maunawaan na ang emosyonal na pamumuno ay mas makapangyarihan kaysa sa karisma, na ang pananahimik ay hindi lakas kung ito ay nagtatayo lamang ng mga pader, at ang pagpapakita tunay na naroroon at matatag ang siyang lumilikha ng kaligtasan para muling lumago ang koneksyon kahit na pagkatapos ng maraming taon ng pananahimik. Heto ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalay ko sa inyo, hindi pa huli ang lahat. Nakita ko ang mga lalaking muling kumonekta sa kanilang mga asawa pagkatapos ng mga dekada ng pagkakalayo. Nakita ko ang mga lalaking nasa kanilang 70s na umibig muli, hindi dahil may hinahabol silang bago, kundi dahil sa wakas ay nagsimula silang magpakita ng naiiba ng may kalinawan, may paggalang sa sarili at may bukas na puso.
Kung nakaabot ka hanggang dito, mas nauuna ka na sa kung saan karaniwang umaabot ang karamihan sa mga lalaki dahil hindi ka lang nabubuhay sa automatikong paraan. Ikaw ay natututo nagninilay at pinipiling umunlad. Nangangailangan iyan ng tapang at may isang bagay itong malinaw na sinasabi sa akin, marami pang naghihintay para sa iyo. Kaya kung umaasa kang ayusin ang isang pagsasama, bumuo ng isang bagong ugnayan, o simpleng maunawaan ang mga babae sa iyong buhay sa mas malalim na antas, tandaan mo ito, ang pagiging dalubhasa sa koneksyon ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon. Ito ay tungkol sa pagiging buo. Ngayong alam mo na ang mga katotohanan ito, hindi mo na kailangang lumingon ng may pagsisisi. Maaari kang sumulong ng may kapangyarihan, may kapayapaan, at may uri ng presensya na pinahahalagahan at naaalala ng mga babae sa buong buhay nila. Tunay kong inaasahan na ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo, nakatulong sa iyong pagninilay, o nagbigay sa iyo ng isang mahalagang bagay na dadalhin mo pasulong. Isang karangalan na marinig ang iyong mga saloobin, kaya't maglaan ka sana ng sandali upang mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa at mahalaga ang iyong boses dito. Mangyaring alang-alang na ibahagi ang artikulong ito sa ibang lalaki, isang kaibigan, kapatid o anak na maaaring kailangang marinig ito. At kung nais mong makakita ng mas maraming nilalaman na tulad nito na idinisenyo para sa mga lalaking naglalakbay sa pinakamagagandang taon ng kanilang buhay, siguraduhing mag-subscribe. Salamat sa iyong pagpunta at sa iyong pagpiling umunlad.